dito para sa pagkuha 100,000. Doon lang sa pwede mag-save ng 33 pesos. Now, question, ito yung question ko. Kaya nyo na bang turuan ang lahat ng makasalubong nyo mamaya ng proper savings and investment? Ha? Kaya nyo na bang i-share yun? Yung inyong narinig sa akin ngayon? Ha? Kasi di ba, kaya alam naman na pupunta pa, galing pa ako sa Jeddah, tapos pupunta pa ako dito, tapos tuturuan ko lang na mag-save ka ng 33 pesos a day para magkaroon ka ng 3.5. Di ba? Kaya niya na ba? Yes. Kaya ba yung tulungan kami para gawin ito? Di ba? So, syempre, tatanong nyo sa akin, paano yun i-invest mutual fund? Narinig nyo na ba yung mutual fund? Yes. Ha? O yung mga bigi, hindi narinig. Kakasabi ko lang, mutual fund. Di ba? Ngayon, naintindihan pa natin ang mutual fund. Okay, so mayroon tayong mas malaking workshop. Kapag member ka ng IMG, free lang yon. Ang pinag-uusapan natin mutual fund para maintindihan mo. Kasi kung hindi mo maintindihan ang mutual fund, mag-i-invest ka ba? Hindi! Di ba? Eh, naintindihan mo na nga, nagtatanong ka pa kung mag-invest ka o hindi. Lalo na pag hindi mo naintindihan. Di ba? Ito, alam natin na yung mga anak natin, kailangan natin pag-aralin ng kolehiyo. Di ba? Pero, kailan tayo nag-start para mag-save sa kanila? Kailangan ba nating bumili ng mga educational plan? Tapos yung iba, nauna pang nag-graduate yung company kaysa sa anak mo? Di ba? So, gusto natin matutuhan ng ganyan? Tuturuan din namin kayo niyan. Insurance is important. Nasabi ko na sa inyo. Ang hindi mamamatay, huwag magpa-insure. So, sino sa inyo ang hindi mamamatay ngayon? Hindi ngayon, ha? Mamaya naman. Mamaya naman. Ang ibig ko sabihin is that kung lahat tayo is mamamatay, so why not insure kung insurable ka pa? Ang problema, pag 60 years old ka na, magpapa-insure ka ba? May mag-insure pa ba sa'yo? Memorial plan, mayroon. Di ba? O may memorial plan din tayo, huwag mag-alala. Di ba? So, ang insurance, dapat pinapaliwanag. Kasi karamihan sa atin, may mga insurance, hindi alam. Tapos kapag may nangyari, sisisihin ngayon, nagbenta ng insurance. Pero, hindi alam. Bakit? Ayaw pag-aralan at ayaw makinig. Di ba? O sabi, Tito, ano ngayon, may insurance na ako. Magkano insurance mo? Properly insure ka ba? Kapag ka may 1 million insurance na ako, tama na ba yun, Tito? Di ba? So, pinag-aaralan natin yun. Very simple lang yan. Tuturuan ko kayo later on. At syempre, yung mga pinaghirapan natin ng mga property, kailangan ipamana natin sa ating mga anak. Alam ba kayo ng mga mayayaman dati doon sa inyong lugar? Na nung mamatay sila, ang hirap i-distribute ang kanilang mga property. Alam po ba niyo dati na ang rate of estate tax is 20%? At kinakailangan na ibabayad mo yon in cash sa BIR para ma-distribute mo yung property. Eh paano yun kung ang iyong mga property ay asyenda? Di ba? Magkano ibabayad mo doon? O kinakailangan may pera ka. Kasi hindi tumatanggap ng lupa ang BIR. Ang kailangan niya pera. Kaya yung iba, tagal-tagal na, hindi pa din nadidistribute yung kanilang mga kalupaan. Alam po ba niyo na 20% ang rate ng estate tax at para sa isang buwan lang yun. Pag hindi mo nabayaran yung estate tax mo sa isang buwan, automatic, magkakaroon ng penalty na 25%. 25% kaagad. At hanggat hindi mo nababayaran yon, BIR is going to charge you 20% per annum compounded annually. Kaya kung matagal mo na hindi nabayaran ang estate tax mo, pagka i-distribute mo ito, wala nang natira. Inubos na ngayon ng gobyerno. Now, hindi ba na pinaghirapan mo yun para ibigay sa iyong mga anak? Kung hindi mo yun paghandaan at hindi mo yun gagawin, buti na lang ngayon, under the reform state law, 6% na lamang. Pero, may 20% church pa rin yun kapag late ka.
Kaya kailangan, pag may namatay, unahin mo na agad na bayaran yan. Di ba? Now, question. Ito na yung question. O di, tapos na tayo. Ganun lang kaiksi. Kasi, introduction lang naman ito. Di ba? Ngayon, ang tanong nyo sa akin. Dito, example. Di ba? Doon sa sinabi mo sa akin, sa amin, paano kami makapag-invest kung nandito pa kami sa Saudi Arabia? Ano yung mga investment available sa amin? Okay, so, bigyan ko kayo ng example. Di ba? So, kanina, para lang mas madali, ano nga yung 5 na dapat pag-investan mo? Kung na-remember pa? Healthcare. Una, mula sa baba, Healthcare. healthcare because, o dapat may alam mo kung bakit. Bakit? Healthcare because you love yourself. Ano susunod? Insurance. Insurance because you love your Family. kasi malapit na February. So kailangan na loving people na tayo. Anong sumunod? Ha? Ano yon? Anong susunod na love mo? Ha? Love mo ang gumala, di ba? Love mo ang gumala. So pag kayo gustong gumala at wala kang kinakatakutan na makasalubong, ano yon? Freedom. O dapat freedom, wala kang utang, di ba? O then ano susunod? You love your Investment. investment kasi pinaghirapan mo yon. So ano meron ka? Emergency. Mayroon kang emergency fund. And then you invest. Kasi sabi natin, yung pera, yun nga, pinakita ko sa inyo sa mutual fund, is tumutubo ng pera din. O ngayon, para ibigay sa inyo yung isa sa mga investment na pwede niyong gawin. Sabi niya, mayroon tayong tinatawag na healthcare, insurance, and investment. Ang natitira na lamang, ito, utang, at saka yung emergency fund. Kailangan mo pa ba yung kumpanya dito sa utang at emergency fund? Ikaw ang magbabayad dito, ikaw ang magsasave, di ba? Ang kailangan mo yung tatlo, yung healthcare, yung iyong life insurance, and yung investment, di ba? So sabi ng IMZ, paano kung bibigyan kita ng investment na 3-in-1 na? Mayroon na siyang healthcare, mayroon na siyang insurance, at mayroon pa siyang investment. And it is available right here with you. Tawag din natin dito is 720. Kasi sa Pilipinas, ang alam ng marami, 7-Eleven lang. Di ba? O ngayon dito, 720. Bakit? Kasi yung investment mo, limited to 7 years lang. Di ba? And pag 20 years, pwede nang mag-mature. So ito yung mga example ng investment. So mayroon tayo sa IMG na ka-partner, ang tawag nila is Kaiser. Ibibigyan ka na niya ng investment sa healthcare, mayroon na din siyang insurance, at mayroon na din siyang investment kung hindi ka namatay at hindi na gamit sa hospitalization in 20 years. Interested ba kayo? Anyway, kahit hindi kayo interested, kasama naman sa seminar. So, tutuloy na lang natin. Di ba? Okay. Dahil ito is 720, ipapaliwanag ko na din. 720 ka lang na mag-i-invest, and then, in 20 years, magmamature na siya. O sabi, Tito, how? Kung ang kinuha ko na plan, for example, ito yung plan, K100. K100 ang plan. Sa isang taon, ang iyong investment is 58,821. Sa isang taon, discounted na yun ng 2 buwan. 7 taon lang siya, di ba, na ikaw na mag-i-invest. So kung 7 taon, ang hinuhulog mo is 58,821, magkano ngayon ang total investment mo sa 7 taon? So 58,821 times 7, magkano? O ito ngayon, yeah? 411,750. 7 taon. Pagkatapos ng 20 years, buhay ka pa din. Di ba? Hindi ka mamatay-matay, 20 years. And then, hindi ka din napahospital. Bakit? Sapagkat nung dito ka sa Saudi Arabia, puro gulay lang yung iyong kinakain, laklak ka ng laklak doon ng mga, supplement, di ba? Green ang lahat ng iniinom mo. So, hindi ka na hospital. In 20 years, pagkatapos noon, you're going to get your maturity value of 1,166,000. So gusto mo ba na in
7 years, mag-invest ka ng 111,750. Pagdapos ng 20 years, mayroon kang 1.1. O bakit 1.1 dito? Kasi kung may 1.1 ka ngayon o may 1 million ka ngayon, na stroke ka, na diabetes ka, o kaya naman na heart attack ka, ay kailangan mo at least 1 million para mabuhay ka pa. Ay, kapag wala kang 1 million, o edi, kilo St. Peter ka na. Diba? Okay. So sabi natin, doon sa 7 years, ano yung mga benefit ka ngayon habang nag-i-invest ka pa? Habang nag-i-invest ka pa, siyempre, covered ka ng insurance. Pag namatay ka dito, ang insurance mo, from day 1 hanggang sa 20 years, covered ka kay 100 ng 450,000 pag namatay. 450, ibibigay sa iyong beneficiary. Pwede na, 450, pwede pa bang tawaran yan at mapalaki? Dito sa atin, pwedeng tawaran. Pag namatay kang aksidente, ito double natin, di ba? So, pag namatay ng ordinary, 450. Pero kapag ka-accident ang cost, double natin yung 450. So, 450, magkano na yan pag namatay ng accident? 900. O, kaya kung gusto mong ma-maximize yung iwanan sa family, pag namatay, ano dapat? Okay. Ano ba? Tama, pagkamatayan naman pinag-uusapan natin. Kasama yun sa ating, di ba? Okay. Paano dito kung ano ngayon? Na-aksidente, hindi namatay, pero hindi na makapagtrabaho. Di ba? O pag hindi na makapagtrabaho, yung hindi na bayaran, for example, 3 taon pa lang siya nagbabayad o nag-i-invest, yung 4 na taon may natitira pa. Hindi na yung babayaran kasi papasok ang susunod na insurance. Bayaran na yung hindi nabayaran kasi hindi ka na makapagtrabaho. And then, yung buong healthcare, fully paid na. Di ba? Okay ba yung ganon? Yes. O paano? Dito kung ano ngayon, 3 taon pa lang siyang nagbabayad, namatay. Di ba? O ano yung nangyari? O bayaran natin yung 450. Di ba? Kung accident, for 900. Pero, anong natitira? Anong nangyari ngayon sa 4 na taon na natitira? Kasi 7 taon dapat ang bayaran. Bayaran ulit ng insurance, fully paid na. O dahil namatay na yung policy holder, itong fully paid na healthcare ngayon, ipapamana natin sa beneficiary number 1. So mayroon na siyang cash para sa kanyang life insurance, tapos yung healthcare mapupunta pa sa kanya. Okay ba yon? Yes. O ngayon, ano pa? Patay-patay naman yun. Yung buhay-buhay naman. Di ba? Kapag kayo nasa 7 years pa lang, para alam mo na hindi ka magpapa-hospital, sa 7 taon na yon may annual physical exam ka na free every year. Di ba? Anong kasama doon? Siyempre, physical, titingnan ka ng doktor. Di ba? And then, CBC kasama na dyan. Urinalysis kasama na dyan. Fecalysis kasama na dyan. Tapos kung 35 and above ka, pwede na yung, mayroon kang chest x-ray. At pag 35 and above, may ECG na. At kapag sa baba, ay may dagdag pa na pap smear. Bakit? Para nga, monitor mo yung sarili for 7 years. Para ayaw naman ng IMG yung maaga ka pang mawala. Di ba? So, maaga pa lang, i-check na natin. Di ba? Okay na ba yon? At doon naman sa mga tamad pumunta sa dentist, o dati dito, every year, pwede kang magpalinis. Minsan lang yun yung regular na paglinis ng ipin. Ang unlimited dito yung bunot, ba? So gusto mong pabunot ipin mo, pwede naman, walang bayad yun. Diba? Basta ordinary extract lang. Kunyari namatay yung di ba maano kunyari na number 1. Ano kung namatay na naman yung Wala na siyang insurance doon. Once lang yung insurance na. Pagka namatay niya, nalipat na sa kanya at namatay siya, so either kung hindi pa, complete na yun, di ba? Kung yung value na lang ng cash value ng iyong ibibigay sa ating beneficiary. Okay? And then, ano pa? Paano yun, di ba? Sabi mo, 20 years. Sa first 7 years, sana huwag mo muna siyang gamitin. Huwag mo siyang gamitin, di ba? Habang nag-invest ka pa.
Pero paano kung umuwi ka sa Pilipinas tapos may emergency, pwede ba natin siyang gamitin? Pwede din natin siyang gamitin. Pero dapat may mga kondisyon. Ang unang kondisyon is dapat nakapag-invest na tayo for 1 year. Pangalawa, dapat i-confine ka, ibig sabihin hindi pwede yung outpatient. And then dapat hindi siya panganganak. Tapos dapat hindi siya pre-existing, ibig sabihin yung dati mo ng sakit may mga pre-existing list naman yon. And then ano pa? Yun na yung 5. Kapag nangyari yon at kay 100, may limit kang 60,000 every year. Ang ibig sabihin, pwede natin gamitin. So, for example, nahulog ka, kailangan mong mapa-hospital, pwede natin gamitin. Na dengue ka, pwede natin gamitin. Pero hindi pwede kung mayroon kang diabetes, tapos i-confine ka dahil of diabetic complication. O kaya naman, may heart problem ka, heart problem ang dahilan ng hospitalization. Naintindihan? Pero pwede natin gamitin. Pagkatapos ng 7 years, di ba? Wala na. Kasi yung pera ngayon na na-invest for 7 years, tutubo na siya. Yung unang limit mo, pagkatapos ng 8 years, may 42,000 ka na, pwede na dyan yung panganganak, kung nanganganak ka pa, pwede na dyan kahit na pre-existing ang iyong sakit, kung kailangan, pwede din magpa-check up ka lang, hindi kailangan ng confinement, at pwede din kahit hindi accredited hospital. Naintindihan? Pero, sagot lang muna nung Kaiser, 42,000 lang. Now, kapag ka naman hindi mo siya nagamit, yung iyong limit, idadagdag sa susunod na taon. So, ang limit mo sa susunod maging 69 na. No, actuarial computation yan. Sa susunod na taon, maging 98 na. Sa susunod na taon, sa 11, 130 na. So, kung ika 15 years ka nagpa-hospital, ang limit mo is 298,000. So, kung 100,000 lang yung bill mo, edi may natira ka pa. And remember, dahil ito is kasama din sa PhilHealth, do lahat naman tayo may PhilHealth dapat, kung ano ang i-bill sa PhilHealth, tanggalin muna bago i-charge. Bakit? Kasi kung ano man ang matipid mo dito, will be converted into cash pagkatapos ng 20 years. At yun ang ibibigay sa iyo. Tapos kaliwali na tayo. Wala na yung ating kontrata. Naintindihan? Now, ito yung pinakamaganda. Dito paano, kung nung matapos ko siyang mag-invest ng 7 years, naging sakitin ako from year 9 hanggang sa 20 years. Naubos ko lahat yung aking limit. Nagbayad pa ako ng extra kasi sakitin talaga ako. Pagka hindi pa din ako namatay, unabutan ko pa din yung kanyang maturity. Question, mayroon pa din ba akong cash value na matatanggap? Answer is, yes. Kung sakaling naubos mo yan, ang at nag-mature ang iyong policy, buhay ka pa, you will get your 100,000, which is kay 100,000 long-term healthcare cash benefit. 100,000. Now, kung sakali na on the first 7 years, hindi ka nakapaggamit, bibigyan ka ng bonus. At yung bonus na yon, dito sa contract price natin na 411,750, ibabalik niya yung 85%. 85% of 411,750 is 350. Kaya kahit na naubos mo na yung iyong medical limit at naabutan mo pa yung maturity, you're still going to get 450,000. 100,000 plus the return of 85% of your contract value. Kaya, kung ang hinulog mo for 7 years is 411, pagdating ng 20 years, kahit nagpa-hospital ka, still, you get 450. So, parang yung hospitalization free na, kasi yun ang tubo ng pera. Naintindihan? Pero kung sakali, pag nag-mature, di may 1.1 ka, pwedeng kalahati, kunin mo yung cash, natitirang 500,000 o 600,000, iwanan mo lang yon. Yung iyong HMO card is still be open. Pero ang limit mo na ngayon, 600,000. Every year, yung 600,000 mo will earn a guaranteed interest of 3%, pero pwede siyang umabot ng maximum of 10%. And it will continue hanggang iniiwan mo siya. And, siyempre, kung ma-hospital ka, sagot ng Kaiser, up to the amount of money na meron ka sa kanila.
And remember, HMO member ka, so kung ano man ang mga benefit, kasama na dyan yung mga discount, and then dapat yung mga charges ng doktor is according to the limit, hindi pwedeng mag-charge sila ng more than that, maging benefit mo pa rin. Naintindihan? So, kung, for example, mayroon kang 10 years old na anak ngayon, di ba? Gusto mong pagdating niya ng 30, maging milyonaryo na siya. Kukunan mo na siya ng ganito, kay 100. 7 years mo lang siya na hulugan, pag 30 years old niya, o di may 1.1 na siya. Milyonaryo na siya, 30 years old, pag 30 years old, hindi pa siya nagtatrabaho. Hindi pa siya nag-invest doon. Okay, so that is part. So, naintindihan niya na yung tinuro ko sa inyo kanina of how to invest, how to save and invest, kinakailangan may action kayong gagawin. Kasi kung aral lang tayo ng aral, di wala naman tayong ginawa na pagbabago, wala din mangyayari sa atin. So, yun yung pinupush natin. Bakit? Sapagkat